Sa gitna ng kalungkutan, ang magagandang alaala ni Bobet, ang kanyang sinariwa at hinahagkan. Kung anong galing daw ni Bobet sa court, siya rin daw ang sipag nito sa bahay. Dito sa loob ng bahay is may rules kami. Hindi alam na yan ng mga kamag-anak namin, hindi yan alam ng kapitbahay namin. Pag dito kami sa bahay, kanya-kanya kaming trabaho. Sit down ng tulo-tulo, Kuya Bian. Siya, yung mission niya is mag-igib ng tubig, magkuha ng kahoy, ng baboy, manok, lahat. Yan ang mission niya dati dito sa amin. Kahit na nga raw naging MVP pa si Bobet, hindi siya ligtas sa mga gawaing bahay. Uuwi yan. Sabi ko, maganyan ka. Sabi niya, ay, may pira ako. Iswildo ko na lang daw niya kay mami, kay daddy, para si daddy na lang daw yung magawa ng trabaho niya dito sa aming bahay. Yan, matawa na lang ako niyan. Kasi sabi ko, ang trabaho mo dito, alam mo na yan. Bilang pangalawang panganay sa 7 magkakapatid, hangad ni Bobet na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya gamit ang kanyang husay sa basketball. It's a big opportunity kasi yung batang isang nasa province o kilabukid lang is makapaglaro na sa mga UEP games. Mas gagalingan ko pa lalo at handa akong matuto pa. Nakilala bilang isang probinsyanong may malaking pangarap. Nakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili nang makamit ang pinakamataas na parangal bilang MVP ng Palarong Pambansa 2025. Matapos ang kanyang senior high school graduation sa Davao, itinuring niyang mahalagang hakbang ang mapabilang sa Ateneo de Manila men's basketball team ngayong taon upang mas mapalapit sa kanyang mga pangarap. Kasi pangarap lang talaga niya. Isa siya na makapunta ng Manila, makapaglaro ng UEP, baka lang araw yung maging EBS, ganyan. Pero wala pang isang linggo nang simulan niya ang kanyang karera. Paano ka mapipala kami? Bet. Yeah. Pengen. Biglang natuldukan ang kanyang storya. Para sa naiwang ina, pinipili nitong buhayin ang mabubuting alaala na naiwan ng anak. The Mr. MVP! Welcome to my life! Ang kuya ni Bobet na si Rubian, muli ring binalikan ang mga alaala ng kapatid. Masayahin, mahilig magkabiruan. Ang banding namin yung nagbibiruan with mama namin. Maging ang allowance ng araw ni Bobet mula sa pagbabasketball, hindi niya pinagdadamot sa mga kapatid. Kung wala na akong pera, wala na akong allowance, mahanap siya ng diskarte para meron akong sponsor kasi pag nagbigay ng sapatos, siguro sa isip niya, marami na ako, di ko na kailangan, ibigay ko na lang sa kapatid namin. Dumami man daw ang mga umiidolo kay Bobet sa buong Mindanao, pati na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binabalik-balikan pa rin niya ang pinakaunang fans niya na narito sa bahay nila. Ang ama niyang si Rene at lolo niya si Renato. Ako masaya. Excited ako pag may laro, kahit saan, pupunta kami. Mag-ano kami sa sasakyan, kahit magastos. Dahil isang manlalaro din ang ama, maagang naipasa kay Bobet ang pangarap niyang maging isang professional basketball player. Pag may laro kami, nasama ko si Bobet Rene. Banding na din namin. Nakita niya raw ang malaking interes ni Bobet sa pagbabasketball. Kahit pa, limitado lang ang kanyang napaglalaruan. Pag mag-practice kami sa sa court, sa San Nicolas. Yung dati, sa lupa lang. Single ring lang. Maging sa court na nga raw, lumulutang ang kabaitan ni Bobet. Sa ugali naman, talagang sobrang bait. Alam mo naman pag naglalaro. Pag may siya na napatumpan niya, kita naman natin na binubuhat niya, hinahag niya. Ganun niya ugali. Sa edad na 18, maaga mang binawi si Bobet sa kanilang pamilya. Mananatili namang buhay ang kanyang mga alaala sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Salamat sa
pinakita mo sa amin ng ugali mo, sa kabutihan mo, at sa laro mo na pinasaya mo kami ng ilang taon. Mamimiss ko yung banding namin sa bahay, yung outing namin, yung kulitan din namin. Mamimiss ko rin yung kasabay siya sa pag-uwi sa Agusan. Ang sobrang namiss ko sa yung natawag akong papa. Isang namiss ko yung tinatawag akong pa. Ano? 100% naman ako ng sumusuporta sa kanya. Yung pagmamahal is todo din. Pasalamat lang talaga mabibigay ko sa kanya. Salamat na lang sa mga memory, mga binigay sa akin, maliit man yan o malaki. Mga bagay na pinapahalagahan. Yan. Salamat.